Inutusan ka ng sistema na akitin ang Demon Lord. Ngunit lumipas ang 500 taon at hindi ka pa rin nakalabas ng tarangkahan ng bundok. Hanggang sa dumating ang balitang naglaho ang kaluluwa ng Demon Lord. Doon lamang galit na sinigawan ka ng sistema. Nabigo ang misyon. Sa buhay na ito hindi mo na kailanman maibabalik ang iyong kapangyarihan. Malapit nang maubos ang iyong habang buhay. Hindi mo man lang itinaas ang talukap ng mata at mahina kang umuo. Kahit mamamatay ka na wala kang reaksyon. Sa sobrang galit ng sistema gusto ka na nitong patayin agad. Buong 500 taon, pinapakiusapan kang pasayahin ang target ng misyon. Pero ikaw naman, pagdating mo palang nakipag-away ka na agad sa kanya. Kung makipag-away ka na rin lang, ginawa mo pang mortal na magkaaway na hindi magpapatawad kailanman. Ngayon patay na ang target ng misyon. Mayroon bang host na katulad mo? Tapos ka na ba? Sa sobrang galit muntik nang mag-crash ang sistema. Ding tumatakbo na ang programa ng pagtakas ng sistema. Palm Hanggal na host, nawala ang sistema na wala ang kapangyarihan. Tumalikod ka at hinayla ang nanghihinang katawan papunta sa silid pahingahan. Ngunit bigla kang may natapakang kung ano sa ilalim ng paa. Malambot at mainit na parang isang buhay na nilalang. Yumuko ka at tiningnan ito. Isang maliit na sorrow iyon. Ang buong katawan nito ay maputing parang nyebe at ang balahibo ay parang seda. Dapat sana ay napakaganda ng anyo nito. Ngunit ngayon puno ito ng sugat at napakahina ng hininga. Lumuhad ka at maingat na kinupkop ang maliit na sorrow sa iyong palad. Bakit ka nasugatan ng ganito? Kumunat ang iyong noo at may halong pag-aalala ang iyong tinig. Hindi man lang maimulat ng maliit na sorrow ang mga mata nito. Ngunit ang bahagyang panginginig ng katawan nito ay malinaw na desperadong lumalaban para mabuhay. Tinitigin mo ang mabalahibong munting nilalang na ito. Matagal mo itong pinagmasdan at bigla kang bahagyang ngumiti. Dahil nagtagpo tayo, ibig sabihin ay may tadhana tayo. Mula ngayon, ikaw at ako ay aasa sa isa't isa para mabuhay. Kasabay nito ang maliit na sorrow. Mas tumpak na sabihin ang Demon Lord na si Luo Qingli. Ang kanyang kamalayan ay lumulutang sa dilim. Sakit puro sakit. Sakit ng naputol na mga meridian at sakit ng wasak na kaluluwa. Ang 7 dakilang nakatatanda na iyon mga matandang tuso. Siya ang marangal na Demon Lord ng Juyo Imperatrice ng demonyong lupain na namuno sa 6 na daigdig sa loob ng daan-daang taon. Ngunit pinagtaksilan at pinagsabuatang saktan ng sarili niyang mga tauhan. Mga asong walang utang na loob. Kung alam lang sana niya, noon pa man dapat ginawa na niya silang lahat na soul pill. Nais niyang magalit, ngunit natuklasan niyang wala siyang lakas kahit igalaw ang isang daliri. Sobra ang kanyang mga sugat. Napilitang magbalik sa tunay na anyo upang tumakas at maaari lamang sundan ang aura ng Jade Pendant na yulong upang mag-teleport. Iyon ay mula noon ng isang nagngangalang Su Wanning, isang babaeng cultivator ng matuwid na landas na nagbigay sa kanya ng Jade Pendant. Sabi ay sagisag iyon ng unang sekta ng matuwid na landas na Taisho Sect at nais makipagkaibigan sa kanya. Inakala niyang makakapag-teleport siya sa tabi ng babaeng cultivator upang pansamantalang umiwas. Ngunit matapos ang pag-ikot ng langit at lupa, natuklasan niyang bumagsak siya sa isang lugar na pamilyar at nakakakuyom ng ngipin sa inis. Hanshou Peak Palasyong Shuanghua, teritoryo ng mortal niyang kaaway na 500 taon niyang nakalaban. Pagkatapos ay tuluyan siyang nawalan ng malay. Nang muli siyang magkamalay naramdaman niya, na tila may kung anong humahawak sa kanya. Pinilit niyang imulat ang mga mata ngunit hindi niya magawa. Sa sandaling iyon isang malamig at pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mula ngayon, ikaw at ako ay aasa sa isa't isa para mabuhay. Ang tinig na ito at ang nakakasakal na aura ng pagiging mailap sa tao. Hindi siya maaaring magkamali. Lin Moen, unang disipulo ng Taisho Sect, ang nag-iisang immortal venerable ng dakilang pagsasanib sa matuwid na landas na kayang makipantay sa kanya. Ang mortal na kaaway na 500 taon niyang nilabanan ng walang katapusan. Tapos na, napunta ako sa kanyang mga kamay. Nais niyang magpumiglas at tumakas. Nais niyang magbalik sa anyong tao at bigyan ang mortal na kaaway ng isang malakas na sampal. Ngunit ngayon hindi siya makagalaw. Kaya hinayaan na lamang niyang yakapin siya ng kabilang panig. Biglang napagtanto ni Luo Qingli ang isang nakakatakot na katotohanan. Ngayon siya ay nasa anyong sorrow. At malinaw na hindi siya nakilala ni Lin Moen. Ang halimaw na iyon ay talagang itinuring siyang isang ordinaryong espiritong alaga. Lin Moen, bulag ka ba? Ako ang marangal na Demon Lord ng Juyo, pinuno ng demonyong lupain. Kahit bulag ka man, dapat maamoy ng ilong mong parang aso ang demonyong aura sa aking katawan. Ngunit ikaw na wala ng kapangyarihan ay walang kamalay-malay sa mahinang demonyong aura sa kanyang katawan. Bagkus marahan mo lamang hinaplos ang kanyang balahibo na may lamang. Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Sino ang natatakot? Hindi ako natatakot sa iyo. Ako ay pansamantalang hindi lamang makagalaw at kapag gumaling ang aking mga sugat, ikaw ang una kong papatayin. Ngunit nang muli siyang magising, natuklasan niyang nakahiga siya sa isang malambot na higaan. Maingat na nagamot ang mga sugat sa kanyang katawan. At pinahiran ng hindi kilalang mga halamang gamot. Malaki ang nabawas sa sakit. Ang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na mukhang iyon. Si Lin Moen ay nakaupo sa tabi niya hawak ang isang mangkok ng sabaw na may amoy ng gamot. Gising ka na. Ang iyong tinig ay nananatiling malamig.
Ngunit kapag pinakinggan ng mabuti may bahagyang saya na hindi madaling mahalata. Tinitigan ni Luo Qingli ang mukhang iyon na may masalimuot na damdamin. 500 taon na. 500 taon siyang nakipaglaban sa lalaking ito. Hindi pa niya kailanman nakita itong may ibang ekspresyon. Alam lamang niya na may matinding takot siya sa pakikisalamuha at ayaw makipag-usap sa iba. Araw-araw ay mag-isa siyang kumikilos. Malinaw na siya ang immortal venerable ng matuwid na landas na nangingibabaw sa buong mundo. Ngunit isa siyang tahimik na taong hindi mahilig magsalita. Noon siya ang unang lumapit upang bumati sa kanya. Ngunit tumalikod lamang siya at agad umalis. Hinabol niya ito, at nang walang sabi-sabi ay agad itong umatake. Pagkatapos ay naglaban silang dalawa, at ang laban ay tumagal ng 500 taon. Sa tuwing magkikita ay maglalaban. Kapag hindi nagkikita iniisip kung paano muli maglalaban sa susunod. Palaging iniisip ni Luo Qingli na ang mortal na kaaway na ito ay dapat lamang bugbugin. Ngunit ngayon habang tinitingnan niya ang mga hiblang pilak na buhok ni Lin Moen, biglang may kakaibang damdaming sumiklab sa kanyang puso. Bakit pumuti ang kanyang buhok? At ang kanyang mukha ay napakaputla. Parang isang papel na walang bahid ng dugo. Ito ay tanda ng 5 pagkabulok ng langit at tao. Bahagyang lumiit ang mga mata ni Luo Qingli. Ang 5 pagkabulok ng langit at tao ay hudyat na malapit na ang wakas ng isang cultivator. Kapag ito ay lumitaw nangangahulugang malapit nang maubos ang kanyang buhay at wala ng lunas. Mamamatay na ang mortal na kaaway na ito. Dapat ba siyang matuwa? Tutal hindi maaaring magsama ang matuwid at masama kapag namatay siya. Dapat sana ay pumalakpak siya sa tuwa. Ngunit bakit tila may bumabara sa kanyang dibdib? Munting nilalang. Uminom ka ng kaunting gamot. Ang iyong tinig ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sobra ang iyong mga sugat. May natitirang demonyong aura pa sa mga sugat. Marahil ay nadamay ka lamang sa isang kapahamakan. Huminto ka sandali at may bahid ng paghingi ng paumanhin ang iyong tinig. Wala na akong kapangyarihan ngayon. Hindi kita matutulungan na alisin ang demonyong aura. Maaari lamang gumamit ng mga halamang gamot sa mundo ng tao at gawin ang makakaya. Wala nang kapangyarihan. Ang nasa rurok ng dakilang pagsasanib. Ang immortal venerable ng matuwid na landas na kayang hatiin ang kalangitan sa isang espada. Wala na siyang kapangyarihan. Paano mangyayari iyon? Pariin kanyang tinitigan at sinubukang maramdaman mula sa iyo. Kahit kay titing na pag-alon ng espiritual na lakas. Ngunit wala siyang naramdaman. Parang isang karaniwang mortal lamang. Natulala si Luo Qingli. Sugatan na nga siya at napulot pa ng mortal na kaaway ayos na sana. Bakit pati ang mortal na kaaway ay malapit na ring mamatay? Sa sandaling iyon bigla kang malakas na umubo. Sunod-sunod ang ubo na parang mapupunit ang dibdib. Nakita ni Luo Qingli na ang palad mong nakatakip sa bibig ay unti-unting namumula. Mas lalong bumigat ang kakaibang paninikip sa kanyang dibdib. Hoy mortal na kaaway, huwag ka munang mamatay. Kung mamamatay ka man dapat sa kamay ko. Sino ang pumayag na mauna kang mamatay? Sa loob ng kanyang isip ay baliw na siyang nagrereklamo. Ngunit hindi niya alam na sa kanyang mga mata ngayon ay may pag-aalalang ni siya mismo ay hindi namalayan. Itinaas mo ang ulo at sinalubong ang mga matang bilog ng maliit na sorrow. Unting nilalang, nag-aalala ka ba para sa akin? Sino ang nag-aalala sa iyo? Iniisip ko lamang kung paano kita papatayin. Pinilit niyang magpakita ng mabangis na ekspresyon. Ngunit napagtanto niyang ang mukha niyang sorrow ay hindi kayang gumawa ng mabangis na anyo. Sa halip dahil sa kanyang pagpupumiglas ay lalo pa siyang naging kaakit-akit. Huwag kang magulo, baka mabatak ang sugat. Iniabot mo ang kamay at marahang pinigilan siya. Magpakabait ka, inumin mo ang gamot. Ako ang Demon Lord ng Juyo. Tinawag mo akong magpakabait. Sa galit niya gusto niyang mangagit. Ngunit sa sumunod na sandali isang mainit na sabaw ng gamot ang inilapit sa kanyang bibig. Pagkatapos uminom ay magpahinga ka ng mabuti. Sa loob ng ilang araw ay gagaling ka. Tinitigan ni Luo Qingli ang mangkok ng gamot at muli. Tiningnan ang maputlang mukha ni Lin Moen. Sa huli ibinuka pa rin niya ang bibig at ininom ang gamot. Hindi dahil sa mga salita ng mortal na kaaway na ito, kundi dahil lamang, kailangan ko talagang magpagaling ng sugat. Kapag gumaling saka ako magkakaroon ng lakas na patayin siya. Tama, ganoon nga iyon. Pabilis na umepekto ang gamot. Muling nahulog sa pagkakahimbing si Luo Qingli. Sa malabong ulirat naramdaman niyang marahang. Inilapag siya sa malambot na higaan. May bagay na tumakip sa kanyang katawan. Mainit at komportable. At may isang kamay na marahang humahaplos sa kanyang balahibo. Matulog ka ng maayos. Munting nilalang. Mula ngayon aalagaan kita ng mabuti. Sa malabong kamalayan naisip ni Luo Qingli. Bakit naging napakadaldal ng mortal na kaaway? Noong naglalaban pa kami noon, ni isang salita ay ayaw niyang magsalita ng sobra. Ngayon napakarami niyang salita, nakakainis. Ngunit ang kamay na marahang humahaplos sa kanyang balahibo ay nagdulot ng kakaibang kapanatagan. Hindi nagtagal ay tuluyan siyang nakatulog. Mula ngayon, tatawagin kitang Xiaobei. Ako ang iyong amo. Naalala mo ba? Walang tugon ang maliit na sorrow. Bahagya lamang itong kumilos sa kanyang panaginip. Ngumiti ka, ibinaba mo ang ulo at marahang nag-iwan ng halik sa noo ng maliit na sorrow. Magpakabait ka, kung gising lamang si Luo Qingli sa sandaling ito. Tiyak na tatalon siya at kakagaitan ka hanggang mamatay. Xiaobei, tinawag mo akong Xiaobei. Ikaw ang Xiaobei. Buong pamilya mo ang Xiaobei.
At bakit mo hinalikan ng Demon Lord na ito? Bastos na Meniakis, walang hiya. Kapag gumaling ang aking sugat, sisiguraduhin kong maglaho ang iyong kaluluwa. Kinabukasan ng umaga, nagising si Luo Qingli dahil sa isang matinis na ingay. Lin Moen, isang matinis na tinig ng babae ang nagmula sa labas ng bulwagan. Bumagsak ang Demon Lord. Nagdiwang ang buong mundo. Ang buong mundo ng mga cultivator ay nagdaraos ng engranding pagdiriwang. Ikaw bilang unang disipulo ng Taisho Sect at Immortal Venerable ng matuwid na landas. Bakit hindi ka dumalo? May halaga pa ba sa iyo ang sekta? May halaga pa ba ang iyong guro? Tumindig ang mga tainga ni Luo Qingli. Bumagsak ang Demon Lord. Nagdiwang ang buong mundo. Ako ang tinutukoy nila. Inilit niyang imulat ang mga mata. At nakita si Lin Moen na nagmamadaling. Isiniksik siya sa loob ng manggas. Saka lamang siya tumalikod patungo sa pintuan. Huwag kang gumawa ng ingay. Pababa ang iyong tinig. May halong pambihirang kaba. Isang anyo ang nakatayo sa pintuan ng bulwagan. Isang babaeng tila nasa 30 taong gulang. Malamig at maayos ang mukha. Sa pagitan ng kanyang mga kilay, ay may hindi maipaliwanag na autoridad at kayabangan. Shenro Oshu ang pinuno ng Taisho Sect, guro ni Moen. Sa pagitan ng manggas sumilip si Luo Qingli sa babaeng iyon. May malamig na kislap sa kanyang mga mata. Kilala niya ang babaeng ito. Noong nagkaroon ng kaguluhan sa demonyong lupain, ang 7 dakilang nakatatanda ay nagkaisa sa paghihimagsik. Sa likod nito ay may anino ng babaeng ito. Ang banal kunwaring pinuno ng matuwid na sekta. Palihim na nakipagsabuatan sa mga taksil ng demonyong lupain. 2 panig ang umatake, kaya siya ay hindi nakapaghanda. Guro, pinutol ng iyong tinig ang pag-iisip ni Luo Qingli. Nakita niyang lumapit ka kay Shenro Oshuang. At magalang na yumuko. Tamang-tama ang kilos. Mapagkumbabang tindig. Parang tunay na humihingi ng tawad. Nagkulang ang alagad. Hindi nakadalaw sa pagdiriwang. Hinihiling ang kapatawaran ng guro. Malamig na ngumiti si Shenro Oshuang. Mabuti at alam mong nagkulang ka. Matalas ang kanyang titig habang sinusuri ka. May malamig na ngiti sa sulok ng kanyang labi. Narinig kong may sakit ka kamakailan. At nagkaproblema rin ang iyong kapangyarihan. Nakayuko ka. Payapa ang tinig. Walang problema ang alagad. Walang problema. Bahagyang natawa si Shenro Oshuang. Nakikita kong mapatla ang iyong mukha. May ilang hibla ng pumuti ang buhok mo. At sasabihin mong walang problema. Lumapit pa siya. Ang kanyang titig ay gumagala sa iyong katawan. Parang sinusuri ang isang paninda. Sige na. Hindi ako naparito ngayon para pag-usapan iyan. Ang pagdiriwang. Kahit hindi ka dumalo, hindi maaaring wala kang handog. Bumagsak ang Demon Lord. Ang buong mundo ng mga cultivator ay nagdiriwang. Bilang pinakamalaking sekta ng matuwid na landas ang Taisho Sect, dapat talagang maglabas ng mahalagang kayamanan upang gantimpalaan ang mga bayani. Ikaw ang unang disipulo ng Taisho Sect, kaya natural na ikaw ang dapat maglabas ng handog. Sa loob ng manggas natulala si Luo Qingli sa narinig. Pinapalabas ang sariling alagad ng handog. At sa kalagayang ganyan na ang katawan ng alagad. Anong klaseng guro ito? Ikaw na marangal na pinuno ng sekta. Wala ka bang sariling pera? Pinapagbayad mo ang taong malapit ng mamatay. Sa galit gusto niyang mangagit. Ngunit nakita niyang tunay kang kumukuha ng mga bagay. Sa isa mong inilabas mula sa imbakan singsing ang mga mahikang kayamanan. Maayos mong inilatag sa harap ni Shenro Oshuang. Joyu Spirit Pearl 1000-Year Cold Jade Marrow 9-Turn Resurrection Pill. Bawat isa ay kayamanang walang katumbas na halaga. Ang huling piraso ay isang buong berdeng jade flute na Fengming Xiao. Nang makita ni Luo Qingli ang jade flute na ito, napatigil siya, kilala niya ang bagay na ito. Noon nakipaglaban siya kay Lin Moen para agawin ang Fengming Xiao. Naglaban sila ng 3 araw at 3 gabi. Sa huli pareho silang sugatan. Walang nakakuha. Kalaunan sadyang nagpaubaya siya sa kanya upang makuha niya ang plauta. Hanggang ngayon naaalala ni Luo Qingli ang araw na iyon, habang pinagmamasdan niya ang papalayong likuran ni Lin Moen dala ang Fengming Xiao. Sa isip sinumpa niya itong 1,000 beses na napakatanga. Ni hindi niya nakita na sadyang pinabayaan siya. At ngayon, ang Fengming Xiao ay basta na lamang niyang inilabas, ginawang handog, at ibinigay sa mapanlinlang na babaeng ito. Sumabog sa galit si Luo Qingli. Hindi na niya inisip na isa na siyang Zoro ngayon. Diretso niyang ibinuka ang bibig at kinagat ang iyong pulso. 4 na matatalas na maliliit na ngipin ang malalim na tumusok sa laman. Nanigas ang iyong katawan, ngunit hindi ka umimik. Mahigpit mo lamang kinagat ang labi. At nilunok pabalik ang sakit. Hindi napansin ni Shenro Oshuang ang kakaiba. Nakatuon ang buong pansin niya sa mga kayamanan. Maganda, nasiyahan siyang tumango. Iwinasiwas ang manggas at tinipon ang lahat ng kayamanan. Mayroon ka pa ring pakiramdam tungkol sa mga gawain ng sekta. Ako na ang bahala bilang guro. Pagkasabi nito tumalikod na siya at umalis. Hindi ka man lang niya tinanong tungkol sa iyong kalagayan. Wala siyang iniwang kahit isang elixir. Kahit isang nag-aalalang tingin ay wala. Nakadaop si Luo Qingli sa loob ng manggas. Nanginginig sa galit ang buong katawan. Ito ba ang pinakamalaking sekta ng matuwid na landas? Ito ba ang marangal na pinuno ng Immortal Sect? Ito ba ang tinatawag na ugnayang guro at alagad? Xiaobai, parahan mo siyang kinuha mula sa manggas at inilapag sa malambot na unan. Tinitigin mo ang iyong pulso.
Ang apat na pantay-pantay na bakas ng ngipin. Hindi ka lamang hindi nagalit. Bagkus ngumiti ka ng malumanay. Ano ang nangyari? Masikip ba sa loob ng manggas? Masikip ang ulo mo. Ikaw ang ikinagagalit ko. Paano mo naibigay ang Feng Mingxiao sa matandang bruha? Sadyang pinabayaan ko iyon para sa iyo. Bakit mo ibinigay sa kanya? Han Galen walang silbi, walang kwentang nilalang. Sa galit tumatalon-talon siya sa unan. Gusto niyang nguyain ang duwag na nasa harap niya. Huwag ka nang magalit. Iniabot mo ang kamay at marahang hinaplos ang balahibo nito. Alam kong gusto mo akong protektahan. Ngunit ang mga bagay na iyon, kapag naibigay ay naibigay na. Basta narito ka pa, mas mahalaga ka kaysa sa anuman. Napatigil si Luo Qingli. Anong protektahan ka? Pinapagalitan kita. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Nang marinig ang salitang basta narito ka pa, mas mahalaga ka kaysa sa anuman. Ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Biglang nabawasan kahit kaunti. Pagkaalis ni Shenro Oshuang, hindi ka nagpahinga. Bagkus hinayla mo ang nanghihinang katawan. Patungo sa loob ng palasyong Shuanghua. Mula sa singsing ng imbakan inilabas mo ang sinabar dilaw na papel, mga baryang tanso at panulat ng antang-antang. Pagkatapos kinagat mo ang dulo ng daliri, at ginamit ang dugo upang gumuhit sa lupa. Umalat ang dugo sa sahig. Unti-unting nabuo ang isang porma sayon. Tinitigan ni Luo Qingli ang porma sayon. Biglang lumiit ang kanyang mga mata. Pormasyong siyam na mundo sa pagtawag ng kaluluwa. Ito ang pormasyong sinasabing kayang ibalik ang natitirang kaluluwa ng yumao. Sinasabi na basta may natitirang hibla ng kaluluwa, na umiiral sa langit at lupa, maaaring matawag pabalik ng pormasyong ito. Ngunit napakalaki ng kapalit ng pormasyong ito. Sa magaan mababawasan ang kapangyarihan. Sa mabigat mababawasan ang habang buhay at masisira ang katawan. Sa kalagayan ngayon ng katawan ni Lin Moan, hindi nang ahas mag-isip pa si Luo Qingli. Ubo-ubo, huli kang umubo ng malakas. Damyugo ang gilid ng iyong bibig. Ngunit hindi ka tumigil, bagkus nanginginig ang iyong mga kamay. Ipinagpatuloy mong idagdag ang dugo sa loob ng porma sayon. Pinagmasdan ni Luo Qingli ang iyong halos desperadong anyo. Lubos siyang naguluhan. May biglang umusbong na hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Malinaw na malapit ka ng mamatay. Bakit ka pa magtatayo ng pormasyong ganito kalaki ang kapalit sa habang buhay? Kanino niya gustong tawagin ang kaluluwa? Nakita kanyang nakaluhod sa gitna ng porma sayon. Magkahawak ang mga kamay sa selyo. At nagsimulang bumigkas ng orasayon. Malalim at mahirap unawain ang mga salita. Ngunit may isang pangalan, na malinaw niyang narinig. Luo Qingli. Tinatawag niya ang aking kaluluwa. Akala niya ay patay na ako. Kaya niya ako tinatawag pabalik. Umakyat mula sa lupa ang pulang liwanag na parang dugo. At binalot ka nito. Ngunit sa sumunod na sandali, isang subo ng dugo ang bumuga mula sa iyong bibig. Umatake pabalik ang porma sayon. Wala kang naibalik na anuman. Dahil si Luo Qingli ay hindi naman talaga namatay. Kaya walang natitirang kaluluwang matatawag. Ngunit hindi mo iyon alam. Inisip mo lamang na ikaw ay masyadong mahina. Kaya nabigo ang pagtawag ng kaluluwa. Muli, pinunasan mo ng manggas ang dugo sa gilid ng iyong bibig. At muling bumuo ng selyo gamit ang dalawang kamay. Pagkatapos ay muling bumuga ng dugo. Halos matamba ka sa lupa. Ngunit hindi ka pa rin sumuko. Pinagmasdan ni Luo Qingli ang halos baliw mong anyo. Parang may mabigat na pumisil sa kanyang puso. Nais niyang magsalita. Nais niyang sabihin sa iyo. Siya ang marangal na Demon Lord. Hindi siya basta-basta mamamatay. Ngunit isa siyang Zoro ngayon. Hindi siya makapagsalita. Wala siyang magawa kundi panoorin ka. Paulit-ulit kang sumusubok. At paulit-ulit na tinatamaan ng porma sayon. Sa wakas bumagsak ang iyong buong katawan sa lupa. Ngunit bukas pa rin ang iyong mga mata. Nakatitig sa walang laman na porma sayon. Puno ng pagtutol at pagmamataas ang iyong tingin. Paumanhin. Hindi kita mailigtas. Nakahiga si Luo Qingli sa unan. Habang pinagmamasdan ang halos mamamatay mong anyo, lalong bumigat ang hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Parang may pait, parang may sakit, at parang may pagsisisi. Hindi tama. Bakit ako makakaramdam ng pagsisisi? Ikaw ang kusang nagsagawa ng pagtawag ng kaluluwa. Hindi kita pinilit. Kung mamatay ka dapat akong matuwa. Ngunit bakit? Bakit parang may bumabara sa dibdib ko? Matagal kang nakahiga sa lupa bago nakahinga ng maayos. Pagkatapos ay pilit na bumangon. Lumapit sa maliit na Zoro. At niyakap ito. Ang iyong tinig ay napakahina na tila matatanggi ng hangin. Xiaobai, G, nasugatan ka ng demonyong aura. Marahil ay napunta ka malapit sa demonyong lupain. Marahil nakita mo siya noon. Ang pangalan niya ay Luo Qingli. Isang napakalakas na Demon Lord. Siyempre nakita ko ang sarili ko. Ngunit ano ang ibig mong sabihing napakalakas ko? Pinupuri mo ba ako? Bakit mo ako pinupuri? Nakipaglaban ako sa kanya sa loob ng 500 taon. Ngunit hindi pa rin namin natukoy ang panalo o talo. Nagpatuloy ka sa pagsasalita. Siya lamang ang taong handang makipag-usap sa akin ng seryoso. Napatigil si Luo Qingli. Sino ang gustong makipag-usap sa iyo? Tuwing nagkikita kami ay pinapagalitan ka niya. Bagaman sa tuwing pinapagalitan niya ako, bahagyang umangat ang sulok ng iyong labi. Alam kong wala siyang masamang hangarin. Hindi lang siya marunong magpahayag. Magaling akong magpahayag. Gusto lang kitang pag-alitan. Naiintindihan mo ba? Ang Feng Mingxiao na kinuha ng guro kanina.
Biglang naging mahina ang iyong tinig. Sa totoo ay siya ang nagbigay noon sa akin. Noong nakipag-agawan ako sa kanya ng plauta. Alam ko sa loob ko, na sadyang nagpaubaya siya sa akin. Napakalakas ng kanyang ilusyon ng libong anyo. Paano siya matatalo sa akin? Mahinang ngumiti ka. Marahil gusto niya akong pasayahin. Kahit hindi niya iyon inaamin. Nakahiga si Luo Qingli sa iyong dibdib. Parang hindi mapakali ang buong katawan ng sorrow. May isa pa, hindi ko kailanman sinabi kanino man. Ilang daang taon na ang nakalipas. Dahil sa ilang bagay ay nagalit sa akin ang guro. At pinarusahan akong lumuhad sa labas ng tarangkahan ng sekta. Malakas ang ulan noon, at bumaba pa ang kidlat na pagsubok. Ang mga tao ng matuwid na landas ay lihim. Nanood at nagtatawanan. Walang sino mang handang tumulong sa akin. Ngunit dumating siya. Pagkarinig nito, malakas na tumibok ang puso ni Luo Qingli. Mula sa demonyong lupain ay nagmadali siyang pumunta. At nagtago sa dilim. Palihim na nagtayo ng pananggalang na harang para sa akin. Naging malayo ang iyong tingin. Akala niya hindi ko alam. Sadyang pinigil niya ang kanyang demonyong aura. Upang isipin kung gawa iyon ng mga tao sa matuwid na landas. Ngunit kilala ko ang kanyang aura. Ang banayad na halimuyak ng plum blossom. Walang katulad. Matagal ko nang gustong humanap ng pagkakataong magpasalamat sa kanya. Ngunit sa tuwing nagkikita kami ay nakikipaglaban siya sa akin. At hindi ako mahusay magsalita. Kaya hindi ko kailanman nasabi. Yumuko ka at tiningnan ang maliit na sorrow sa iyong dibdib. Malambing ang iyong tingin. Ngunit may bahid ng panghihinayang. Ngayon wala na ring pagkakataon. Nakahiga si Luo Qingli sa iyong dibdib. Parang may malakas na tumama sa kanyang puso. Kaya pala alam niya ang lahat. Mula pa sa simula, alam na niya ang lahat. Xiaobei, marahan mong hinaplos ang balahibo ng maliit na sorrow. Sabihin mo, magagalit kaya siya sa akin. Dahil hindi ko nakita ang kanyang kabutihan. Dahil hindi ko naipakita ang pasasalamat. Tulalang tumitig si Luo Qingli sa iyo. Magalit sa kanya. Paano kanya magagalit? Hindi lang niya alam kung paano ka haharapin. Hayaan mo na. Mahinang napabuntong hininga ka. Wala na siya. Kahit magalit man. Wala na siyang pagkakataong sabihin iyon sa akin. Itinaas mo ang ulo at tumingin sa liwanag ng buwan sa labas. Xiaobei, kaunti na lamang ang oras ko. Kapag namatay ako, gamitin mo ang aking katawan upang maganyong tao. Bilang alaala ng ating pagkakakilala. Biglang itinaas ni Luo Qingli ang ulo. Tinagmasdan si Lin Moen na tila walang alalahanin. Habang inaayos ang kanyang huling habilin. Biglang umusbong ang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang puso. Hindi maaari. Hindi siya maaaring mamatay. Hindi pa siya nagpapaliwanag. Hindi pa niya naipapaliwanag kung bakit noong unang pagkikita ay agad niya akong inatake. Hindi pa niya. Magulo ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit siya natataranta. Ang alam lamang niya, ayaw niyang mamatay ang kanyang matagal na karibal.